Hey guys, welcome back again to my channel. So for today, tuturuan ko kayo kung paano tayo mag-file ng BIR Form 1701Q V 2018. So this is quarterly income tax return. So meron tayong offline EBIR Forms Package B794. So, meron tayong profile. So, taxpayer identification number or yung TIN natin. Ilalagay natin dyan. Next, meron tayong RDO code, line of business. So, taxpayer's name, last name, first name, and middle name. Sa registered address, make sure natin kung ano yung nakalagay na address sa ating COR. So, the same siya sa information na ilalagay natin dito. Next, meron tayong zip code, telephone number, and email address. So, make sure natin yung ating telephone number and address. Make sure natin yung ating telephone number and email address is working siya kasi magsisend sila ng email after our submission ng ating 1701Q. So, dapat active talaga. So, dito guys, meron tayong list of BIR forms. So, yung hahanapin natin is BIR form 1701 UV 2018. So, eto guys. Nakikita nyo sa baba, meron tayong mga filing before, like last year. So, kapag may mga details ka na, makikita mo yung mga final mo before. So, dito guys, mag-fill up na tayo. So, dito na tayo sa first part ng ating form. So, meron tayong quarterly income tax return. So, number 1, for the year 2025. Number 2, ano ba tayong quarter ngayon? So, quarter 1 tayo. So, first. Number 3, kung nakapag-amend na tayo ng return. So, it's either yes or no. Kapag first time natin, so, i-click natin yung no. So kapag nag-amend ka, ibig sabihin nag-amend, umulit ka sa pag-file kasi may mali ka. So, i-click mo yung yes. Kapag wala naman and first time mo mag-file ng quarterly income tax return, this quarter 1, so click no. So, number 4, sa number of sheets, leave it 0. Sa number 5, automatic na yung taxpayer identification number natin. Sa number 6, meron tayong RDO code, automatic na rin. Number 7, kung anong taxpayer, filer type ka. So, it's either single, professional, estate, or trust. So, kapag single, or professional, i-click natin dito. So, since online teacher yung ating sample, i-click natin yung professional. So, proceed tayo for number 8. Meron tayo ditong choices. So, may business income graduated IT rate, business income 8% IT rate. So, since naka 8% tayo, so meron tayong profession 8% IT rate. So, ito yung i-click natin. So, naka-base ito sa ating COR. Number 9, automatic na rin. The same with the registered address. So, dito sa date of birth, so, ilalagay muna natin yung month. So for example, 18, 18, 0 to 18, 1998. So, dito sa number 12, ito yung email address natin, automatic na rin. So, dito sa citizenship, so lalagay lang natin Filipino. So, dito, leave it blank. Click natin no. Sa claiming foreign tax credits, no. Baba tayo guys. So, dito tayo sa
number 16, so naka 8% siya. So kapag graduated rates per tax tayo, so it's either sa dalawa, so it's either sa dalawa yung pipiliin natin. So since eto na siya guys, automatic na siya yung 8%. Proceed tayo sa next page. So dito pala sa part 2, ito yung background information ng spouse. So kapag iisa lang kayo ng filing ng spouse mo, so ilalagay mo yung kanyang information. So kapag wala naman, leave it blank since kailangan na natin mag-proceed sa next page. So dito, meron tayong taxpayer filers na so dito meron tayong taxpayer last name. So true. So dito guys, nakikita nyo sa itaas, meron tayong 36, 37 to 46. So ito yung sa graduated IT rate. So kapag graduated IT rate yung sa'yo, dito ka mag-fill up. So meron kang sales revenues or receipt. So magkano yung um, kinita mo for January, February, and March, ilalagay natin dito. So kapag may mga cost of sales or services, yung less natin, so yung mga expense, sa 37, ilalagay din natin dito. Parang minor siya. The same with gross income from operation. So allowable deductions. So kapag meron, ilalagay natin. So, dito tayo sa total allowable itemized deductions or optional standard deductions. So, yan guys. So, since hindi tayo dito na belong, so, baba tayo sa ibaba. So, since hindi tayo na belong dito, baba tayo. So, dito tayo sa 8% IT rate. So, sa number 47, so, dito tayo sa 8% IT rate. Sa 47, magkano yung kinita natin from January, February, and March? So, for example, yung kinita natin is 30,000. So kapag may so kapag may non-operating income tayo like yung mga additional na income natin like another sources of income, so ilalagay natin 'yan. So kapag wala, zero lang. So dito tayo sa number 50 since automatic itong number 49. So magkano yung taxable income or previous quarter? Since first quarter to, wala pa tayo nun. So leave it zero. So dito maglalesta tayo ng 250,000 sa ating filing. So 250,000. Okay. So maglalesta tayo ng 250,000. So, we have negative 220,000. So, ito pa yung taxable income lost. So, ito pa yung taxable income natin. So, ibig sabihin, yung tax due natin is zero. Wala tayong babayaran. So, kapag may mga years excess credits tayo, like before, may mga sobra tayo sa tax natin. For example, last year. So, for example, last year, meron pa tayong 1,000 na excess credits, ilagay nyo yan. So, kapag wala naman, i-leave lang natin na zero. So, dito naman sa tax payments for the previous quarter, so since wala pa yan, zero. Dito, kapag may withheld per previous quarters, since wala pa, zero. And dito naman, zero na naman. Number 59, so kapag amend to siya, kapag umulit kayo sa pag-file, so hindi naman tayo umulit since first time natin to, so wala naman tayong babaguhin dyan. The same with 60 and 61 to 62. So kapag wala na tayong add-ons, proceed na tayo guys. So, babalikan natin yung previous page.
So, dito, zero talaga yung babayaran natin. So, balik tayo dito. Kapag okay na yung mga information natin and yung ating filing, so, i-validate muna natin. So, kapag gusto nyo naman siya i-edit or mamaya nyo siya i-submit kasi mahirap na kapag masubmit natin siya and hindi tayo sure, so, pwede lang natin siya i-save. So, kapag sure na tayo, click submit, final copy. So, antayin lang natin siya. So, kapag nakaka-encounter kayo na mahina yung internet connection nyo, mag-submit tayo ulit. So, ayan, nakikita nyo, meron tayong submit, successful. So, ibig sabihin, nag-email. So, ibig sabihin, mag-i-email sila sa ating Gmail account for confirmation ng ating submission. So, click lang natin yung OK. So, kapag meron tayong babayaran, so, i-click natin dito yung mga services na pwede natin gamitin sa pagbayad. So, hindi natin siya makita. Like, for example, pwede tayo magbayad sa Maya, sa GCash. So, kapag wala naman tayo babayaran, so, i-close lang natin siya. So, since nakapag-submit na tayo, pwede natin siya i-print. So, meron tayo dito. So, kapag, ah, so meron tayo dito. So, mas maganda na i-print natin siya or i-save muna natin siya sa ating files para in case kung hahanapin siya ni BIR, meron tayong ipapakita sa kanila. So, ganito lang kasimple kung paano tayo mag-submit. So, I hope today makasubmit yung lahat para maiwasan natin yung penalty. So, sa mga nagtatanong kung nag-a-assist ba ako ng filing, yes po, nag-a-assist po ako ng filing and meron na po akong mga clients na nag-submit po today. So, kung gusto nyo ako i-contact, so, meron akong details dyan. So, pwede niyo ako ma-message sa Blue App. So, yun lang guys for today. Thank you so much. And kung bago ka lang sa channel ko, please do subscribe kasi may mga playlist tayo ng ating mga tutorial about BIR tax filing. So, yun lang guys for today. Have a great day. See you again next time. Bye!